Bacolod. Talagang mapapangiti ka talaga pag nandito ka. Lalo na kung napakahilig mo sa masasarap na pagkain. Nagkalat dito yan. Manok, syempre. Yan ang pinakasikat dito. At marami pang iba. Ganyan. Solid. Dos pa lang ito muna yan. Solid yun. Sweets, desserts, hindi magkukulang. Kompletong kompleto. Ang lambot niya. Ayan o. Ay, grabe. Tapos mas lalo pang malaki yung ngiti namin kasi Mascara Festival. Nasaktuhan namin. Sobrang festive nung buong paligid. Tapos panalo lahat ng natikman namin. Pare, pwede to. Ang dami, oh. Mula sa patikim-tikim. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Dumiretso na agad tayo sa Manukan Country. At tumikim na tayo ng inasal nila. Paano may kasama akong mga first-timer. At ito talaga yung una mo dapat matikman pagka-land mo dito sa Bacolod. Ang susunod na iisipin nyo nga pala pagdating nyo dito ay kung saan kayo kakain. Marami-rami na rin ako nasubukan dito pero sa pagkakataon na to, dinala kami sa Nena Rose 2. Yung mga kumakain ng inasal, may kanya-kanyang paborito sila dito. Pero ako, masaya lang ako na maipakita ko sa mga first time sa Bacolod kung ano yung experience kumain dito sa Manukan Country. Yun na. Unang agenda dito sa Bacolod. Buti na lang inabot pa namin yung Manukan Country. Daw lilipat na sila. So, kinuhaan ko na ng video kasi lilipat niya sila eh. Maganda rin yung... Mahirap man na magiging kwento na lang yung vibe na itong mga kainan na ganito. Baka maging modern na eh. Pero, dito naman kami kumain ngayon. May Nena rin. Nena Rose. Oo. Nilagyan ko na ng asin, at saka ng oil yung kanin natin. Saka masarap magkamay. Napakasimple lang talaga ng kainan dito. Ibang klase. Sobra-sobra. Kasama sa sarap yung pagkasimple ng lugar din. Ayan, no? Juicy pa eh. Pinakamasarap talaga kumain dito. Kasama yung yung atmosphere eh. May kansi, may talaba. Yung atay, dudurugin mo sa kanin na ganyan. Ay, nako. Ewan ko lang. Isa pang masarap ay yung inihaw na balat, bulo ang tawag nila, para rin tong puwet ng manok. Tapos yung isaw nila, ang tawag nila ay tinae. Mas malinis yung version. Tinanggal yung laman. Sarap, grabe. Ganado lahat, lalo na yung mga first timers. Nakakagana rin kasi kumain na nakakamay at saka salo-salo kayo. So totoo lang, yung pagkain dito, yung mismong after na kumakain ka dito sa lugar na to, yun yung joy, yun yung number one. Actually, second lang yung pantay sila ng lasa. Ang sarap syempre nung kumain dito, yung mga timpla ng manok nila dito, tama-tama yung ng vinegar, sausawan, tama yung sinamak, napakasarap ng suka. Totoong chicken oil, may fresh talaba. Kompleto, the works talaga. So, yung whole shebang na yon magkakasama, sobrang gabum. Ito na, sariwang talaba, kasama sa pagkain mo ng bagong ihaw na manok. Grabe, ang sarap. Ang sarap talaga magtalaba dito. Walang kasing solid. Manok, talaba, isaw, kansi. Yun ang welcome namin dito. Sobrang gabong, sagad. O Glenn,
Alright, sa wakas, nandito na ako sa Bacolod City, sa Manukan Country. Guys, sa YouTube channel ko lang napapanood itong lugar na to. Ngayon, nandito na ako. So, the best yung inasal. Yung experience, iba yun, no? Yung barbecue, yung chicken, yung kansi. Talaba. Oo, ang sarap. Grabe. Lahat masaya nung tanghalian. Nung gabi na, dapat daw puntahan namin yung isa sa mga sikat na kansian dito. Ito yung Aaron's Kansi House. Parang alam na ng mga taga Bacolod kung saan pupunta pag gabi na at maghahanap ka ng kansi. Ito ang go-to place talaga dito. Masarap to yung kansi. Bulalo na maasim, pinalambot sa pagpapakulo na matagal. Tapos masarap to iulam sa kanin, hindi to pampapak. Ayos, buto-buto. Sausawan. Yan. Solid. Parang sige, titigman ko na rin to. Kamusta, Peds? Malambot, sarap. Tagal ata pinakuluan eh. Sulit sa lambot. Sinilip ko ng konti doon sa kusina eh. Ang laking lutuan eh. Tikman ko nga. Parang siyang bulalong maasim eh, no? Diba? Na solid sa sarap eh. Parang sarap wala. Gusto ko yung medyo melated pa. Yung mga ganyan, no? Ang sarap, naghalo yung lambot at saka yung laman at nahuhulog mismo dun sa buto. Tagal niluto eh. Para tong bulalo pero meron tong atsuete at traditionally ang paasim dito ay batuan. Ang sarap ng asim. Wow. So si Joanna nagbudol sa atin pumunta dito sa Aaron's kasi taga dito siya, favorite niya. Pero sabi mo, binigyan ka ng owner, ano ba to? Parang sobrang daming taba. Ano, ng server. Ano to? Alam ko na kung ano to, litid to. Litid, tsaka yung utak. Kasi nahirapan akong kumuha kanina. Sabi niya, ma'am, Ginambing mo lang, ganun? hindi, sabi niya, ma'am, papapicture ako mamaya sa tit. Oo, sige, kuha na kita ng ano. Ganun Kaya lang gusto may yan. patikim sa akin to. Yes. O sige, kukuha ko ng konti ah. Ayan. Pero Yan, mabubuhay pa ako nito ah. Oo, Kung sir. bahala, Kuha na Sige. kitang BP mamaya. Ba't mo pala gusto sa Aaron's kumpara doon sa... Siyempre ako, kumakain ako sa Shines. Ganyan. Alam ko pareho naman masarap yun. Pero favorite mo dito, di ba? Hindi ko kasi natikman yung Aaron's compared to... Okay. Oh. Pero parehong okay siya. Yeah. So, sa tingin ko lahat ng kansi dito sa inyo, masarap. Yes, masarap. Tignan ko itong bulalo. Dahil nga din sa ilang oras na... Pakulo. Oh. Solid nun. Pero okay na yung tikim. Okay na Nakakatakot. yung... Ayaw mo na, sir. Hindi, titikman ko yung Sarap litid yan. namin. Eto. Ito, ano to, John? Kilawin. Sumsuman. Sumsuman? Pag umiinom ka, pulutan. Pulutan. Pero ano siyang parte ba siya ng baka o ng baboy? Baboy. Balat lang? Balat ng baboy, sir. Tikman ko, paano siya? Nalagyan ko Yung pa ng toyo ginagawa malabas, is, inaano siya, nilalaga muna yung skin. Pinapalambot. Pinapalambot. Tapos lalagyan ng timpla. Sa tingin ko, kumbaga Minsan parang may sisig. mayonnaise, minsan wala. Parang Oo, sisig. Parang ganun. Tikman ko with kanin, pwede naman. Yes. Masarap sa kanin, mapapa-extra rice kasi. Oo nga. Balat to, kaya hindi naman masyado ganun katabaan. Sarap nga. Masarap. Alam mo ano kalasa? Tokwat baboy. Oh. Parang wala lang siyang tokwa. Oo. Kaya pulutan yung dating niya. Pero maasim-asim, di ba? Maasim-asim. Masarap. Sarap. So, yun pala yung secret ng Aaron's kasi malapit sa puso mo to. Kumbaga ito yung una na kainan mo. Pagka Sarap naman, sinabi masarap na. gusto ko ng kansi, Aaron's, okay. Yun pala yun. Solid. Tapos maganda din pag lunchtime, sir, kasi madami silang lutong bahay. Meron din silang inasal. Kita ko nga, ang daming ulam sa babaan. Pag tanghali, sigurado mas marami pang choices, no? Sarap yung tangigi nila na kilawin.
Solid din nung kain namin sa Aaron's. Na-meet pa namin yung may-ari. Napakabait. At nakita rin namin mismo si Aaron. Ito si Aaron, Say hi. Kinabukasan, target lock na kami agad ni Mrs. Alam na namin yung pupuntahan namin, yung kanto ng 21st Street at Lacson. Ito yung 21 Restaurant. Hindi mukhang batcho yan pero may malupit na batchoy sila dito. At marami pang ibang makakain. Ito na, binili ka namin. Second time ka na dito. Pero sobrang looking forward kami dito sa batchoy ng 21. Kasi pagkaalala ko nung unang higop ko pa lang nito, parang blown away kami sa flavors niya. Titikman ko ngayon ikikwento ko kung bakit. Grabe, sarap talaga. Yun pa rin siya. Sarap. Yung super kasi na batchoy na to. Yung bulalo, nandun na sa sabaw. Tapos yung lasa ng sabaw niya, ubod ng sarap. Sorry, yun yung term ko. Napakasarap talaga. Pati yung chicharon kasi na gamit nila, gawa nila. Ang linis, savory, balance ng pork, ng liver, lahat ang sarap nung garlic. Lahat ng superlatives, lahat ng masarap nandito sa bowl na to. Eto, hindi siya dinaan sa sobrang daming chicharon. Hindi siya dinaan sa sobrang daming lawas o kaya yung bulalo. Tamang-tama talaga siya. So, nag-fall pa rin siya under doon sa sobrang comforting na lasa. Kaya ata yun yung pinaka main na appeal nito eh. Hindi siya super na hindi OA. Pag natikman nyo, as in, saktong-sakto talaga. Ito pala yung hack. Meron sila dito may garlic na bread. Imbis na pandesal or puto. So, di ba, sarapan na natin yung ipapamaris natin. Ang lakas pa talaga mag-absorb ng sabaw ng garlic bread. Pamatay sa sarap ng gam. Grabe. May molo. So, titikman ko na. Ang dami rin nung laman, no? Sabaw muna tayo. Chicken soup. Sarap. Tikman na natin agad. Laki. Masarap din pala to. Ang clean lang ng chicken soup nito. Ang sarap. Bagay din sigurado to. Grabe. Ito yung best hack talaga. Kumuha na kayo ng garlic bread agad. Ito yung molo wrapper, yung nag-act as pansit. Nakakatuwa kainin to eh. Pero yung mga dumplings dito, sarap. At kung mapapansin nyo nga pala, generally kalmadong-kalmado yung environment dito. Dagdag saya yun. Sobrang sarap. Merienda yung, kumbaga yung tema nung kinain namin ngayon. Pero nakikita ko nag-wheel in sila ng sobrang sasarap na mga meals. Pag meron pa kaming extra day sana, gusto ko kumain ng lunch dito or dinner. Pero yung itong sinample namin na merienda na to, ito ata yung best of the best dito. Okay din tong molo. Solid din.
chicken dinuguan. Ano yung sobrang interesting kaya ako to in-order eh. Obviously, ano to siguro chicken breast. Pero nung hinahalo ko, may mga ano siya, bell pepper. Tsaka pares natin sa puto. Masarap. Okay din pala yung contribution ng ano, ng may bell pepper. Sa luto, yung mga lutong natitikman ko sa atin, wala akong naalalang may bell pepper, pero natuwa ako doon sa nalasahan ko. Sarap. Hindi ka asiman. Sarap din pala ng puto dito. Lasang lasa yung dahon. Well, ang mapapansin ko, hindi ka makokonsensya kumain ng isang bowl nito dahil walang taba. Though masarap naman yung mukha ng baboy at saka yung tenga niya. Napakasarap na dinuguan nun. Pero to for a change, kasi kung magbabatchoy ka na, hindi ka mapipigilan umorder ng dinuguan, may space ka pa. Kasi ang lean nung chicken eh. At ang sarap nung ano nila dito, yung dinuguan na sabaw. Ang kanin actually, gustong-gusto ko yung lasa ng ano, nadagdag ng bell pepper, aminin ko. Sobrang sarap. Hindi mataba yung feel ng buong dinuguan. Hindi mamantika. Sobrang okay na merienda. At ang dami nung laman, sobrang feeling, hindi mo hanapin yung taba-taba dahil ang sarap nung sabaw. Parang sobrang bagay lang. Kaya in-order ko rin tong bibingka. Classic din ata dito to. Tikman natin ha. Bagay din to sa dinuguan, sa mga in-order natin. Tikman natin. Tingnan natin. Oo, malambot. Ayan o. On the malagkit side siya. Ayan o. At saka parang may mga buko-buko pa sa loob. Hinuhulaan ko lang ha. Napakainit ngayon eh. Ayan o. Ayan o. Tikman ko ah. Ano siya? Malagkit siya. Kutsarahin ko na para mas madali natin makuha. Oh, dahil nasunog yung labas, medyo mayroon ding laban. Pero parang may buko bits nga siya. Ang lakas ng lasa ng buko dito. Alam nyo, ibang experience siya doon sa mga Filipinos bibingka. Hindi halos cake ang feel ko dito. At least yung naramdaman ng mouth ko. Para siyang bread pudding ba yun? Yung lumang bread na ano, parang ganun yung feel niya. Pero lasang-lasang buko na halos gusto kong isipin na malapit sa, teka lang ha. Hindi naman pala isipin ko dapat macarons. Hindi. Bibingka siya dahil may lasang usok siya. Yung dito sa outer niya. At saka yung dahon. Yun naman yung magic ng bibingka. Okay din tong take na to. Parang sa pagkakaalala ko, may natikman tayo nito sa Palawan ata. I'm not sure. Pero masarap din yung take nila sa bibingka dito. Parang sa dinuguan. Dinuguan. Oo nga, no? Sa dinuguan. Kasi semi-neutral siya, hindi siya masyado matamis eh. Although mabigat siya, ang gusto ko dito lasang-lasa talaga yung buko. Masarap siya kainin. Mukha tong classic chocolate cake. Tingnan mo pati yung icing, oh.
Pero jiggly siya, kaya nakakatawa eh. Parang pinagpatong na pancake yung mga Japanese cafe. Tingnan natin. Uy! Wow! Sobrang lambot pala nun. Grabe. Ay, may feeling. Oh, yes. Parang dapat na ata tikman kasi ang lambot niya. Ayan, oh. Ay, grabe. Malupit tong isa na to. Talagang ito yung tinatawag nating mouth-watering. Medyo nakakatakam yung itsura. Nanginginig na yung cake at gusto na magpatikim, kaya titikman na natin siya. Sobrang ganda ng itsura, no? Gusto ko nang tikman. Kukunin ko yung kompleto, yung merong outer layer para maraming icing. Yung middle para meron nung... Wow! Tikman nga natin. Sobrang gabong nun. Ang sarap. Sarap. Kasi, kung hindi sinabi nung nag-serve sa amin na may option pala at mas masarap daw ito kinakain, nire-reheat. Kaya ito mainit-init pa nung pumasok sa mouth yung grabe. Parang yung may yakap doon sa sa buong mouth eh. Yung creaminess ng chocolate. At sakto lang din yung tamis niya. Pero lasang-lasang tsokolating masarap. Alam niyo yung basic chocolate cake yung niya yun. Parang lahat ata dito sobrang comforting. At saka naka-tweak yung lasa sa maximum na sarap. Pero hindi na i-over pa. Kaya parang gusto mo pang kumain ng kumain. Ganun. Hindi rin siya sobra. Sarap. Sobra. Must be the effect din talaga nung pagkakahit. At saka ang lambot, oh. Grabe. Ang sarap na kainin. Parang gusto ko pa magkape tuloy. Grabe to. Sobrang gabog. Ang saya. Yung 21 Restaurant, easily isa sa paborito naming kainan. Babalik-balikan ko to at gusto ko nang bumalik sa Bacolod dahil dito. Yun nga palang kape, sa harap lang mismo ng 21 Restaurant, tatawid ka lang. May malaking kapihan. Ito yung Cafe Bob's. Ang ganda ng loob. Ang daming pastries, cakes, may deli pa. Kami ni Mrs. nagkape lang at saka green tea. Panalo rin dito. Pagkatapos ng lahat na yon, lakad pa. Same street, Lacson pa rin. Pero pumunta ka doon sa may 15th Street at matutumbok mo yung Felicia's. Meriendahan, kainan din, at sikat din yung mga cakes dito. Ang ipinupunta ata dito ay yung chocolate cake nila at saka yung ensaymada. Dahil halos lahat ata nasa Lacson, tumawid ka lang ulit. Nandito yung isa sa pinakasikat. Pero titikim tayo ng mga iba ngayon. Ito yung Kalea. Yun na nga ang sinabi ko. Talagang cake ang ino-order dito. Nag-e-eksperimento lang kami kaya frozen delights yung pupuruhan ko eh. Pag maligaw kayo, cake ang try nyo. Frozen Mango Royal. Ang ganda ng itsura. Baka ito yung version dito ng although walang chocolate, Mango Bravo ng Contis. Pero this time, alam nyo, every time nandito kami, kumakain kaming Kalea. Kasi almost always dyan kami sa harap ng Go Hotel. Parating cakes, ngayon lang kami umorder ng Frozen Delights. Kasi nag-cake na kami kanina. So, okay din, pampalamig, pampakalma. Any dessert naman dito mukhang okay eh. Titikman ko to ng, kumbaga isang buo. Try natin na kung kaya. Frozen, ito mga to frozen, ito tsaka ito eh. Ayan. Sa tingin ko, 2 bites to eh. Dito na muna ako sa may mango.
Ang ganda, take advantage. Totoong mangga to. Tunay na mangga. Rob. Alam mo, medyo malambot yung nasa ilalim ng mangga eh. Tignan ko lang. Parang siyang merang. Parang gano'n. Parang egg white na nilagyan ng asukal. Masarap pa. Kaya parang ito, parang sans rival yung first half. Sabay ito na yung cream na parang frozen. Ata. Okay. Cream yung other half. Totoong mangga sa taas. Alam nyo kung balikbayan kayo at namimiss nyo na yung lasa ng mangga, matutuwa kayo dito kasi totoo yung lasa niya. Sarap. Very Filipino yung ano. Iba yung lasa ng mangga natin sa Pilipinas, napakasarap. Iba yung tamis. Basta iba eh. Pag kumakain ako sa ibang bansa, parang namimiss ko yung lasa ng mangga natin. Ito yung lasa na masarap. Masarap siya na dessert. Parang sans rival na walang lutong, pero yung lasa niya, kailangan magkakasabay mo kainin. Ito naman kay Mrs. Dizon, Choco Crunch Hazelnut Ice Cream Pie. Ang gusto ko dito yung word na hazelnut. Mahilig ako doon. Si Mrs. naman, ang gusto niya yung Coco Crunch. Ganun din. Subukan natin kung kaya natin ng isang buo. Matigas yung banda dulo. Nasa dulo yung parang parang may butter na ayan, yung parang crust niya. Kumbaga sa iba, Graham crackers. Ewan ko lang kung ano ginamit dito. Natin na. Vanilla ice cream at hazelnut. Para kay Mrs. Dizon to. Rice Krispies eh. Ang lakas yung main flavor na para sa akin. Ang laki kasi nung vanilla ice cream sa gitna eh. Nakakatuwa rin. Yung binder ng Rice Krispies, yun yung hazelnut. Pambata yung lasa, sa totoo lang. Sarap siya. Wala naman tumatanda pag kumakain ng chocolate things eh. Parang kahit anong edad mo, babalik yung pagkabata mo. Again, nakaka-relax dahil malamig. Okay to. Pag mainit yung araw. Okay din yung Kalea experience namin kasi puro malamig naman. Okay talaga lahat dito. Pagkatapos namin kumain, lakad-lakad, sa Lacson pa rin, hanggang umabot kami ng Kapitolyo. Nandito talaga lahat sa Lacson. Okay yung trip ng park na to, para ka nagluneta. Tambayan, marami nag-exercise, pa-picture-picture, at basically mag-relax. So nung naglakad kami sa tabi ng Kapitolyo, meron naman kaming natisod na meriendahan. Bago lang mag-Negros Museum to eh. Silipin natin kung ano meron. Miss, anong kakanin yan? Ito lang, sir. Ano yan? Suman. Suman. Okay. Malagkit. Malagkit. Sige, magkano yung ganyan? 20 pesos. Yung kape? 20 pesos. Native coffee. Native coffee. O sige, masubukan nga. Wala lang gatas, Wala lang asukan, walang gatas. Okay. Pag ganitong may mga natsatsambahan na naglalakad lang, talagang hindi ko mapigilan kahit medyo busog na ako. Sa tabi lang ng park, sa Kapitolyo. Yung Kapitolyo naman, yung likod nito, Ayala. Tapos merong parang may mga nagme-merienda na pinasok namin. Katabi rin to ng zoo na dito. May native coffee na sobrang mura at saka merong suman na hindi nakabalot. Malagkit, napakabango, amoy latik. So, after na nag-isip ako ng mga 2 seconds game, fight, titikman ko na to.
Suman, native. Maganda yung ano eh, maganda yung kanin na nagbebenta rin sila native doon eh. Sarap. Kasi hindi pa nalamigan, mainit pa to. Hindi pa nanigas. Tsaka masarap talaga yung asukal dito. Mas kubado yung dating eh. Pag natik mo mamaya, gano'n. Tapos may latik nga. Naka-integrate na, nakakalat siya sa loob. Mabango yung lasa ng buong suman ang tawag nila, ano? Para sa akin, malabiko na strong ang mascobado flavor. Okay. Napakamurang merienda, 40 pesos to lahat. Higop tayo. Anong kape nga daw to? Robusta naman. Hindi ako nag-asukal para parang kota na ako for the day. Pero coffee break ulit tayo. Actually, Pinoy na Pinoy yung lasa nito. Sarap ng pasok. Ang simple, ang sarap. Ang laki ng tulong nung may mga puno-puno pa sa gilid. Galing kami sa park. Para nakatisod kami ng ginto ulit. Chamba. Yun yung mga paborito namin ni Mrs. Dizon. So, classified as Gaboom find to. Yun. Okay, seafoods naman. Ang dami na nating nakakain sa Bacolod. Marami ring seafoods dito. Sigurado ko naman lahat sila masasarap din. Parang yung mga manukan, lahat masarap. Pero preference na lang ng kumakain sa yung gusto nilang vibe. Kami hinanap namin ngayong gabi yung konti lang ang tao. So nag-end up kami dito. Ito yung Scarborough. Dati tong area ng Pala-Pala. Okay, simulan na natin yung tikiman. Karamihan ng in-order ko grilled. Kasi masarap yung mag-ihaw dito sa Bacolod. Panay ang gamit nila ng butter, garlic, at saka syempre yung anato, atsuete. Ang ganda ng flavor na dagdag niyan eh. Ang sarap. Juicy. Ito, yung pinaihaw natin, Blue Marlin. O, diba? Sarap nito. Actually, tuwing umu-order tayo nito, parang rin tayong umorder ng steak sa sarap eh. Hindi sa lasa, pero sa sarap. Katumbas niya yung steak eh. Ayan, no? Sobrang gabong yan. Grabe talaga. Basta talaga may Blue Marlin, siguraduhin yung o-order kayo at paihaw na to. Happiness to. Sobra sagad. Squid, hipon, at scallops, sobrang sarap. Pero naintriga ako talaga dito sa isa na to. Ngayon ako makakatikim ng wasay-wasay. Wasay, ibig sabihin ulo ng palakol. Ganun na itsura ng shell niya. So, tikman na natin. Tikman ko muna ng walang suka. Alam mo, sobrang sarap nito. As in. Yung nakain ko, yung parang puti na yan, medyo semi parang scallops. O kaya yung, kapag kumakain ka ng malalaking tahong, yung pinagkakapitan na puti ng tahong, parang ganun yung texture nito. Pero ewan ko lang yung iba, kasi dalawang klase siya eh. Dalawang klase ng adventure siya. Yung isa parang may may mukhang tahong na laman. Ito yung nakain ko, yung parang scallops. Try ko isa. Alam mo, sobrang sarap nito. Wasay-wasay. Ilista nyo na ito, masarap to. Parang pusit din actually. Yung second half nung katawan niya, dalawang klaseng experience siya pag kinain mo yun. Isang parang scallops at
lasang parang pusit. Pero sobrang smoky dahil inihaw. Pinahiran din to ng atsuete oil at saka may garlic din. Pero as is, hindi ko siya hinahanapan na lagyan ng suka. Pero susubukan ko pa rin. Force of habit. Hindi kailangan. As is, ang sarap nito. Parang, para sa akin, sobrang sarap na seafood kebab. Ito yung MVP ko ngayong gabi. Okay, tuloy ang adventure namin ni Mrs. Dizon. Magsusulit na kami, may flight kami kinabukasan. Kaya sabi namin, balikan na natin tong Manukan Country na to. At kumain pa ulit tayo ng marami pang manok. This time, susubukan naman namin kay Veles. Tinawag kami nung sign niya na may native chicken. Isang Bisaya, isang paa, isang bula, dalawang coke at dalawang garlic coke. Okay. Okay. So, nag-practice lang kami kanina. So, magdi-dinner na kami. Kasi seafood yung kanina eh. Kumbaga, pampagana lang. Sinubukan namin yung Veles kasi, well, nakalagay sila o yung lolo nila ang nagsimula. Isa sa nagsimula ng paggawa ng inasal. I'm sure pare-pareho naman yan. At saka nagtanong kami, magkakamag-anak pala sila dito. Yan sa pinakaunang pwesto dito, sa dulo, kamag-anak nila, yung mga nena, pinsan nila, magkakamag-anak sila, though hindi lahat. Pero ngayong gabi, gusto ko matikman tong native chicken, Bisaya. Kasi sa Manila, wala ka mabibiling, may inasal tayo sa Manila, pero hindi native chicken. So, ito, kaya nag-save kami ng space for this. Tingnan natin. Wala nang sausaw. Gusto ko lang makatikim ng native chicken. Wow. Iba rin talaga. Yung texture talaga ng native, mas may laban. Yung lasa niya talaga mas malasa para sa akin. Okay. Ngayon ako nakatikim ng native chicken na inasal. Pag nasa Davao, mo-order kami, native chicken pero hindi yung inasal style na Bacolod, yung may suka. Sarap siya. Gusto ko yung texture talaga ng native chicken. Texture at lasa. Mas gamey yung lasa niya. Masarap din naman yung broiler. Pero parang mas deep sa akin yung lasa nung native. Mas malalaki lang yung buto. Kung iisipin mo, baka mas konti naman. Pero yung sarap niya, ang great equalizer. Talaga napakasarap niya. Sarap. Tatry ko na rin itong sarap ng timpla rin nila dito. At saka masarap talaga kasi bawat order mo, doon palang lulutuin. Ang init, oh. Kinakamay ko, ang init. What? Lasang-lasa na yung luya. Ito yung broiler. Okay din, juicy, oh. Kahit yung, ayan, oh. Ayan. Napakasarap. Sarap din tong broiler. Alam mo, parang na-absorb niya maigi yung asim ng broiler. Gusto ko rin. So, kung tatanungin nyo ako, ano yung mas masarap? Native o broiler? Wala akong sagot. Pareho ko siyang gusto. Ang sagot ko, dalawa orderin ko. Isang native at isang broiler. Yun ang dapat na style ng pagkain. Bitin yung lalo na kung dumayo ka na ng ganito kalayo, bihira ka lang makapunta ng Bacolod. Hindi lang 2, 3 o 4 yung orderin mo agad, di ba? Tapos papakin mo na lang. Konti lang yung kanin. Napakasarap talaga. Sulit.
Ito yung sulit ang carbohydrates. Ito yung tinatawag na ox lang. Double dinner, why not? Gaboom! Ang solid nun. Pero sa totoo lang, ito yung inaasahan ko mangyari. Yung makasagap man lang ng konting kwento. Kasi mukhang punong-puno ng magandang kwento itong Veles na to. Buti na lang nagkwento si Nanay Nida. Yung tatay ko, stoawi yan, mula doon sa Iloilo. Naglayas mula Naglayas, Iloilo. Pumunta ng Bacolod. Punta Bacolod hanggang nakapag-asawa siya dito. Nagtayo sila ng kunting negosyo. Ang ganda pala ng storya ng tatay nyo. Nakapag-establish siya dito ng negosyo, ano? Lacson, oo. Dito Doon naman pwesto ng tatay nyo sa Lacson? Sa Lacson, yung plaza may daan diyan na papunta sa dulo. Diyan nagsimula yung tatay ko. May mga church lang sa daan. Tapos pag may customer na gusto kumain doon sa plaza, dalhin namin yung upuan at saka misa doon sa plaza at saka yung in-order nila doon sila kakain sa plaza. Parang picnic na. Parang picnic. Galing, hindi ko alam yun. Yan, nagsimula yung manukan. Hindi alam ng iba yan. Maliit pa ako, pero naalala ko. Yung sinasakyan namin, Kalisa. Kalisa pa dati? Kalisa pa. Pag punta nila sa ila store, sa ila tindahan, doon sila nagtitinda ng barbecue. Kalisa yung sinasakyan. Pero ang binibenta nyo lang ho dati talagang manok talaga. Manok lang. Oo, native manok. Native na manok. Native na manok. Tapos ganyan din po, Nay, hati-hati, may pecho, may... Oo. May pecho, dati, may paa. Pati ho yung sausawan, ganyan na dati. Noon, hindi pa uso yung sausawan. Manok lang. Manok lang. Pero may chicken oil na ho dati. Meron, kasi yan ang ginalagay na brass sa pangpahid. Pangpahid. Pero tama ho, Nay, kasi yung asawa ko kumain, hindi na siya nagsasawsaw. Kasi sabi niya, napaka-malasa na. Oo. Templado na ho yung manok eh. Kaya sa kanya, pinapapak niya, ganyan sa kanin. Ang gaganda ng kwento ni Nanay, pero isang natanong ko kung bakit nga ba Veles K ang pangalan nila. Ano kung pangalan ng anak niyong naunan? Keisha Marie. Keisha Marie, kaya Veles K. Oo. Ipinangalan sa kanya. Oo. Para nga naman Nilagay ko na lang yung K doon sa dulo. Para hindi makalimutan Para nga hindi naman. ko siya makalimutan. 7 years old pa lang yan. Itong K ko. Angel na siya ngayon. Angel na. Angel na. Kasi nagbe-birthday, tinapos siya lang yung 7th birthday at saka kinuha sa ni Lord. Okay, kanya-kanya ho tayo ng oras talaga, Nay. At least nandito siya ngayon. Forever siya nandito. Forever. Ayan, Veles K. Angel nga. 7. At dahil doon po, Nay, ang maganda kasi niyan, tinanong ko sa inyo, pwede mag-uwi. Ang flight ko bukas, kaya umorder na ako ng pauna. Pwede. Bukas ang umaga, dadaanan ko na lang, pupunuin ko po yung kahon, di ba ho? Yeah. Pwedeng dalhin sa airport. Oo. Pwedeng hand carry. Hand carry. O check-in. Hand carry ko na lang po. Hand carry mo na lang. Maliit naman na box yan. Pero pag mga 25 or 30, ganito kalaki yung box. Pwede pa rin ho hand carry yan. Pwede pa rin Kasi ho, ang tinatanong ng mga kasama ko kung nagpunta dito, ano pa yung mga pwede nila ipasalubong. Parati ko sinasabi na bumili kayo ng lutong manok na. Kasi nasa Manukan country na kayo eh. Natikman mo na yung lasa. Oo eh. Kahit na walang sausawan, masarap na. At saka ho, maganda rin ho kasi yung atmosphere natin dito eh. Maaliwalas. Saka bukas hanggang 10 oras ng gabi. Maaga rin kayo nagbubukas. Kaya effectively, buong araw may manok na available. Inasal. Ayun ang Bacolod experience natin. Sobrang gaboom.